Good morning. So, we're here at home. Magsisindi na po tayo ng ating kontiki. Yan. So, marami na po siyang kahoy. Sa ilalim po, ito po yung mga maliliit na twigs. Okay po. So, aapuyan po natin yan. Okay. But first, ibababa muna natin si camera. Yung pong mga anak ko ay natutulog pa. So, I'll do it myself. Yan. Kumuha lang ho ako ng dayami at saka karton. Yeah, okay. Pizza. So, lagay lang natin to dito sa ilalim. Siksik lang natin ng konti. Yun. Yan. So, pa tayo ng karton. Yan po, nag-umpisa na ang apoy. So, sana magtuloy-tuloy siya. Umuusok na siya. You can see. Yan. So, marami pong nakaabang na kahoy. Ito po ang ating way ng ating kontiki. Ayan po, may mga kahoy pong nakaabang dito. Somewhere there. Somewhere there. Yan. Yan po lahat gagawin natin uling. So, hopefully po mag-apoy, magtuloy-tuloy. So, there's na po ang aming fire. Lalagyan mo nun. Mamaya pagbaba. Ayan na po siya. So, yan po, pagka po yung nag-ashes na sa ibabaw, pwede na po, wow, ang taas ang apoy. Pwede na po natin lagyan ng kahoy yan sa ilalim. Patong lang po tayo ng patong ng kahoy niyan. So, ang garden ko po, baka po masalanta. Anak, lagyan mo nga anak ng ng kahoy. Tatakot ako, lakas ng apoy. The fire is so high. My plants. Lakas ng apoy. Woo. Ayan po, you need to go far from the flame. Sobrang lakas po ng apoy. Yan po ang nagiging impact po ng kontiki. So, as you can see, the flame is under. Ang lakas po niya. Ng cone shape, ng cone shape. Of course, you have to be very, very careful about getting down in there. So the
you. Dahil sa sobrang init po niya, kahit po yung sariwang ganyan, maluluto po yan. Oh! Sa akin po napunta, usap! Sa mga pinagbalatan po ng buko, pinagtabtaban. Yan. We will check the fresh coconut shell. Oh, yung pong usok masakit sa mata. So, yung pinagbiakan po namin ng buko, ayan po. We will try to put there. Sobrang init naman niya. Mainit. Masakit sa mata. Antayin po natin ulit siya magapoy. Tapos pagka po nag-aash na yung ibabaw, yan. Pwede po natin siyang lagyan ng mga maliliit na kahoy. Ah? Ilalagyan ko yung mga pagitan kasi nag-aabo siya. Pagka siya naging abo, wala po tayong magiging uling. Yan na ulit itong malaki. Medyo maliliit muna para maluto ang nasa ilalim. Up, matigas po siya. Pagka matigas, putulin. Ay, pagka po matigas, pabayaan na lang po nang putulin. Lahat ang makuha ko yung kahoy. Hagisan mo ng hagis mga ito yung kahoy na po mga old stock ng kahoy. Yung nga ho, nag-ano na siya o naglulupa-lupa na. Ito po katawan ng papaya. Hindi ko alam kung malulusaw siya dyan, pero dito na lang siya sa, yan. O, nalakas na ulit siya. Nahanap ako ng mga patpatin. Patpatin, aw. We need something more to put in the... So, marami naman po tayo dito extra na kahoy. Yan. So, wala lang pong lalabas na ahas. Okay? And the fire is go on. Kapag ganyan po malakas ulit ang apoy, we can put a big chunk of wood. Yups. Yan. So, yung iba po nating kahoy, fresh po yan. Fresh cut. Masusunog din po yan. Ganyan po kainit ang ang confit. Confit. Yan, makukorek na naman po tayo ng asawa ko. Confit. P-I-T. Yun po. Oops, nag-over siya. Oops, nag-over din. Lalagay ko po itong mga patpat ko. Oo, mainit po, mainit. Awa. Yan. Usap. Yung tubig para po pagkasingatay namin ng apoy. Oh, lakas ko na.
pa rin. Ayan po, malapit na matapos ang aming uling sa aming confit. Saan ba napapunta ang aking microphone? Dito pala sa akin, nakasuot pala. Yan. Tapos po niyan, bubuhusan po natin yan ng tubig pagka wala na pong apoy. Tapusin lang natin ng uling. And then, voila! Meron na po tayong uling biochar. Aray ko, nasunod po sa akin yung hangin. So, almost done na po. Ayan na po siya. Malapit na po natin siyang buhusan ng tubig. Buhusin lang po natin yung apoy. Gaya lang natin yung abo sa ibabaw. So, siguro po yung ating mga malalaking kahoy na gahita, nakatawan ay medyo hilaw sa loob, pero we can cook it again. Yan. So, ayan po, binubuhusan na po namin. Yan po. Dahan-dahan lang po pagbuhos kasi ang lakas po ng steam yan. Dito ka sa kabila. Yan ang usok labas, oh. So, ang apoy po niyan hanggang ilalim. Hindi ho yan basta-basta mamatay agad. So, ganyan po siya. Lumalabas po yung steam niya. Yan. So, as you can see po, meron po tayong nakukuha ng mga uling. Nakikita na po siya. Hindi po natin alam kung yung pong nasa ibabaw na kahoy ay hilaw or luto. Yung mga gilid ko ay sigurado yan mainit sobra. Yan po, para po tayong nasa ulap. Papunta po siya sa akin. Ayan na po ang ating uling. Ang ating uling, ayan po. So, nakakatakot pa pong hawakan kasi po, pwede na pala pong hawakan. Ayan. So, tingnan po natin to. Para pong, ayan po, oh. Our biochar. Yan. Umuusok pa po siya. Pero as you can see, very breakable na po siya. Napakadali na po siyang durugin. So, marami po kami nakuhang uling. Ayan na po siya. This is how you make a biochar. Dudurugin lang po yan. And then, isasama po natin sa compost. And then, we got a Terra Preta soil. Yan po. So, okay. Ito po ang nangyari sa ating inuling. So, marami pong hilaw. Yan po ang hilaw. Anak, hindi na ba mainit? Ito po ang aming naluto. Yan. Marami rin po naman. So, yan po mga nasa ilalim. Hindi ba mainit, Koy? So, pagka po ginawa nyo to, kailangan nyo po face mask talaga.